A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa taala. Purihin natin ang Allah Subhanahu wa taala at pasalamatan natin siya sa mga pagkakataon na binigay niya sa atin para pagpatuloy ang pagsasaliksik sa kaalaman ng Islam. So inshallah ay ating ipagpapatuloy ang usapin na may kaugnayan sa Ramadan at inshallah ito ay matapos natin sapagkat ang Ramadan ay papalapit na. At ngayon inshallah pag-usapan natin ngayon kasi yun yung pinakahuling natalakay natin kung papaano ba malaman ayon sa Sharia, ayon sa Quran o Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpasok ng Ramadan. Ano ba yung pamantayan na itinuro sa atin na dapat natin gawin, ika nga, na kung ang pamantayan lamang na ito ay naunawaan ng lahat ng mga Muslim at nagkasundo hingil dito, ay tunay na hindi magkawatak-watak pagdating sa pagpasok ng Ramadan, maging sa paglabas ng Ramadan o huling araw ng Ramadan. So, ito ay malinaw sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang pag-umpisa ng Ramadan, ika nga, ay ito ay naitatag sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng moon sighting. Sa pamamagitan ng paglitaw ng bagong buwan. Paglitaw ng bagong buwan, ika nga. Ang ibig sabihin dito ng sabihin natin na yung crescent moon, ito yung gasaklay ba? Ito yung gasaklay na buwan. Yung alam mo yung gasaklay, ibig sabihin kasi hindi siya yung umpisa pa lang na pag ganun. Ngayon tinatawag na, hindi quarter. Kasi ang pag-quarter na sumikat na yun, ay ibig sabihin nag-umpisa na yun, ika nga. Yung kapuputok pa lang. Okay? Sabihin natin ay kapapasok pa lang ng buwan, ika nga. Okay? Umpisang araw ng pagpasok ng buwan na Ramadan. But of course ay ngayon, alhamdulillah, ito ay pinapadali na para sa atin kung paano makita ito. Hindi katulad noong unang panahon na talagang walang mga ganito makabagong mga gadgets, makabagong mga pamamaraan, ika nga, para matukoy ng napakadali ang pagpasok ng buwan ng Ramadan. Makita naman yung mga anong tawag diyan? Telescope ba yung tawag diyan? Telescope? Telescopic mga gadgets, ika nga, na napakahabang lens, ika nga, para na kahit siguro sabihin natin ay medyo makulimlim pero siguro maring kayang sabihin natin na tagus doon sa kalangitan yung yung lens na ito at nakikita yung pagpasok ng buwan ng Ramadan. Okay? Tulad niyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung ang issue na ito ay alhamdulillah sa Saudi Arabia ay wala tayong problema. Diba? Kasi bakit? Kapag once na nagkaroon ng anunsyo o isang anunsyo lamang ng mga nakakaalam ng authority, ika nga, ay sumusunod ang lahat ng mga tao. Sa pag-umpisa man, ang mga sa tinatawag na panghuling araw ng buwan ng Ramadan. Ngayon, ang problema dito, ang mga bansa o Islamicong country na kung saan ay nagkakagulo, sila ay nagkawatak-watak sa pagitan ng bawat isa sa kanila, sa kadahilanan ay, unang-una ay may mga kanya-kanyang tradisyon. Okay? May mga kanya-kanyang sinusunod na pamantayan. Birong pa nga ay narinig ko sa mga kapatid natin na nakatira na ibang part ng bahagi ng Mindanao, na isang angkan doon, meron silang sariling pamantayan. Pag once na yung angkan na ito ay mag-uumpisa sila, kahit pa 2 days before ng Ramadan, nag-uumpisa sa lahat yung mga angkan na ito. At pag meron silang sariling aid, yung angkan na ito. Subhanallah. Kaya nga pag tinuligsa sila, magkahagulo. At yan, usually ay talagang nangyari yan, ika nga. Minsan may mga bawat tribo, mayroong sariling sinusunod, mayroong sariling pamantayan, ika nga. Ang iba naman ay ayon sa tinatawag na nakalagay sa hadith ang sinusunod. Ang iba naman ay ayon sa kung ano yung umpisa ng ibang lugar, hanggang maging sa tinatawag na panghuling araw ng Ramadan ay sinusunod pa rin, di ba? Tulad lamang sinusunod ng ibang bansa, yung Saudi Arabia, o di naman kayo mga karatig bansa. Ano ba talaga? So, unang-una dito ay wala tayong pwedeng pagtalunan muna sa bagay na iyan, maliban na lamang kung babalikan lamang natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So tunay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ay siya ay nakipagtagpo sa bawat every month ng Ramadan hanggang sa tinatawag na katapusan nito. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay unang-una ay ang kanyang sinasabi hingil dito ay isang napakalino ay mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alam natin kung ano yung buwan bago mag-Ramadan at kung ano yung buwan pagkatapos ng Ramadan. Ito yung ang bagong buwan, yung buwan bago mag-Ramadan ay walang iba kundi ang Sha'ban, di ba? Yung Ramadan naman pagkatapos ng Ramadan, yung buwan naman pagkatapos ng Ramadan ay walang iba kundi ay tinatawag na ano 'yon? Shawwal. Yan, walang iba kundi ang tinatawag na Shawwal, ika nga. Okay? So nakalagay sa hadith na kapag hindi natin makita ang buwan o sabihin natin sa ikahuling araw ng 29 ng araw ng Sha'ban ay kinakailangan mag-position na tayo para makita ang buwan. Kapag hindi natin makita ito dahil sa mga maraming kadahilanan na katulad na lamang ng pagkaroon ng makapal na ulap, ika nga, o di naman kayo maulan, di ba? Alam natin sa mga part ng mga ibang bansa na ganito ang sitwasyon, ika nga, kahit sa lahat ng panahon, ganito ang kanilang kalagayan. So, inutusan tayo na kumplituhin ang buwan ng Sha'ban ng 30 days. So, malinaw yon. Malinaw? So, pag hindi nakita, ika nga, walang deklarasyon, walang sabihin natin signal na ito'y nakita na sa anumang kapamaraanan, ay obligado nating itayo o obligado nating kumplituhin ang buwan ng Sha'ban. Pero kapag ito ay nakita, ay tunay na mag-uumpisa ang buwan ng Ramadan. Okay? Ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ang kanyang sabi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghummiya 'alaykumus shahru fa'uddu 30." Ibig sabihin, mag-ayuno kayo kapag inyong nakita ang buwan at ihinto ninyo ang pag-ayuno kapag nakita ninyo ang buwan. At kapag ito ay hindi nakita sa maraming kadahilanan, fa in ghummiya 'alaykum, ibig sabihin ng ghummiya ay natabunan ng ulap. Kapag ito ay natabunan ng ulap, ika nga, but of course, ayon sa mga ibang mga ulama, ay anumang kadahilanan na may kaugnayan sa tinatawag na hindi pagkita. Either maulan, kasi bagamat walang ulap, bagamat hindi maulap, pero maulan siya. Kaya kita tinatawag na madilim o ano pa man. Ang mahalaga, anumang kapamaraanan na hindi nakita ang inyong buwan, ay ang buwan na ito ay fa'uddu 30. Ibig sabihin, kompletuhin ninyo ang 30 days. Okay? Ang 30 days, either buwan ng Sha'ban o either 30 days ng Ramadan kapag sa tinatawag na during the Eid al-Fitr. So, ibig sabihin mga kapatid, malinaw. So, ito yung hadith na malinaw at marami pang katulad dito na mga narration sa hadith. Ika nga, particularly nabanggit sa ibang hadith, yung fa'uddu 30 Sha'ban, kamakar sallallahu alaihi wasallam. Sabihin, kumpletuhin ang buwan ng Sha'ban kapag hindi nyo nakita. So dito, kung ating susundin lamang ang tinatawag na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakalinaw. Napakalinaw, ika nga. Kasi bakit? Ayon sa mga ulama, every places, mayroong sariling sighting zone. Malinaw? Mayroong kanyang tinatawag na sighting zone. Ibig sabihin, ay doon tayo magbabatay sa lugar natin kung saan tayo napagbibilang. Kung halimbawa, nandun ka sa Australia, ito yung isa sa mga opinion ng mga ulama. Kung doon ka sa Australia, doon ka magbatay sa kanilang sighting zone. Hindi ka pwede magbatay dito sa lugar ng Saudi Arabia. Di ba? O di naman kay kapag nandun ka sa Brunei, doon ka magbatay sa sariling sighting zone nila. Sapagkat bakit? Ay, daka doon ka eh. Okay? Ibig sabihin, doon ka nakatara sa balad na yun, ika nga particularly. Okay? May mga ibang opinion naman na maaari kang magbatay, ika nga halimbawa sa lugar na ito o sa isang country na ito ay natural na yung pagiging makulimlim o natural na yung pagkakaroon ng malaking ulap o kayo makapal na ulap sa lahat ng panahon, okay? Maging sa buwan ng Ramadan, ika nga, ay ang kanilang isa sa mga opinion ay magbatid sila sa karatig bansa, nakaratig bansa sa kanila. Halimbawa, Pilipinas, Indonesian, Malaysian, Brunei, o ano pa man mga karatig bansa na malalapit sa kanila. Malinaw? Okay, may ibang ulama naman nagsabi, sabi niya, sabi nila, isa lang yung buwan natin. Di ba? Hindi porke na ang buwan ng Saudi Arabia ay iba sa buwan ng Pilipinas. Di ba? Ibig sabihin, ang buwan ng Australia, buwan ng Amerika, isang buwan din ng Saudi Arabia. So, yun. So, ibig sabihin dito, bakit hindi na lamang tayo magbatay sa isang lugar na kung saan ay tulad ng Saudi Arabia?
So maghintay tayo ng pag-aanunsyo, ika nga, okay, kung ano yung announcement ng Saudi Arabia, ay doon tayo susunod, ika nga. But of course, ito ay isa sa mga tinatawag na unang-una, malabo. Bakit? Kasi hindi lamang yan. Unang-una ay may mga lugar na kung saan nauna na ang gabi kaysa Saudi Arabia. Di ba? Minsan nga, 12 hours ang pagitan bago pa sabihin natin, bago pa gumabi ang Saudi Arabia. Paano kapag sabihin natin ay, halimbawa, doon ay magsusuhor na ika nga Saudi Arabia, hindi pa dumating na kami, magkahintayin mo Saudi Arabia. Di ba? So, hindi. So, yun. So, ibig sabihin na yung pinakamainam nga, isa sa mga panahon ng Sheikh Uthaymin rahimahullah, unang-una, ang asal, ika nga, yung default na rules dito ay, ibig sabihin ay, sa bawat lugar, meron tayong moon sighting. But of course, kapag halimbawa, hindi nakita, dahil sa may kadahilanan, tayo ay gumawa sa pangalawang procedure. Tawagan natin, o kaya sabihin natin ay kontakin natin yung mga malalapit na bansa na mula sa atin. Okay, malalapit na bansa. Kapag ito ay nakita sa kanila, ay maaring tinatawag na sabihin natin ay mag-umpisa tayo. Okay? At kapag hindi naman, ay ibig sabihin ay hindi tayo pwedeng mag-umpisa, ika nga. So, yun. Then, ang mahalaga dito, kung meron lamang tayo isang Grand Mufti, ika nga, na kinikilala sa ating bansa para sa lahat ng mga Pilipino, ika nga, para sa nakatira sa Pilipinas, at pinakikinggan ito, wala sanang problema. Kung meron sana tayong committee, na katulad ng committee ng Saudi Arabia, na sila yung namamahala at sila yung responsibilidad sa bagay na ito, wala na sanang pagkawatak-watak ang mga Pilipino, ang mga Muslim na mga Pilipino sa ating bansa sa pag-umpisa ng Ramadan at sa tinatawag na paglabas ng Ramadan, ika nga. So, yun ay inshallah. Pero kung halimbawa, ikaw ay malayo ka sa access, halimbawa kapatid, nasa bundok ka ng Pilipinas, malayo ka sa access, di ba? Walang internet doon, walang Facebook doon, walang Twitter, walang Instagram, walang telephone, hindi ka makatawag, ika nga, at napakalayo ng lugar ng bayan para maki-update ka sa mga nangyayari, ika nga din, yung hadith na ito ay sapat na sa iyo. Yung hadith na ito ay sapat na sa iyo, ika nga. Halimbawa, ay kinakailangan, ay alam mo yung ilang araw na yun ngayon, pag 29 ng tinatawag na Sha'ban o ano pa man, then, kinakailangan mag-moon sighting na kayo. Pumunta ka doon sa pinakatuktok ng bundok, mag-ingat ka lang, baka mahulog ka. Okay? So, malinaw. Gawin ang lahat ng pamaraanan, at pagkatapos ito, kapag ikaw ay sabihin, wala talaga nakita, din kumplituhin ang 30 days ng Sha'ban. So, lahat ng bagay na ito ay sabihin natin ay malawak at saka maliwanag ang pamantayan hingil dito. Okay? Tayo, of course tayo, alhamdulillah, dito walang problema sa atin. Now, alam nyo ba na, alam natin kung gaano kadakila ang buwan ng Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Alam nyo ba na may mga Muslim na kung saan ay, bukod sa sila ay tinatawag na mahina ang pananampalataya nila, ay sila yung mga mangmang, ika nga, na para bagang walang problema sa kanila, kahit meron silang kakayahan na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ay kanilang, sinira nila ang kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagkain, sa pamamagitan ng pag-inom, anumang kadahilan na nakakasira sa pag-aayuno, ng sinasadya, ng tinatawag na sinasadya. Ika nga, binaliwala nila, hindi na ito binibigyan ng kapahalaga nila. Alam niyo ba kung anong parusa ng isang tao na pinutol niya ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ng walang kadahilanan? Subhanallah, ito ay isa sa mga malaking parusa, ang kanyang matitikman sa araw ng paghuhukom. Okay? Isa ay, pakinggan natin mga kapatid sa panampalatayang Islam, bagus ay, ito ay, ang pag-ayuno, kahit pa ito ay tumbasan niya, yung isang araw lamang na siniran niya, nang sinasadya, ika nga, na walang sapat na kadahilanan ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay hindi sapat ang pag-aayuno sa loob ng isang taon bilang pagpalit dito, bilang kabayaran dito. Okay? Subhanallah. Malinaw ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allah lahu lam yafdi, okay, lam yaqdi anhu siyamuhu ad-dahr. Ibig sabihin ay sino man ang siniran niya, sino man ang siniran niya ang isang araw lamang, kapatid ha, isang araw lamang, ika nga, siniran niya ang isang araw lamang na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang walang rukhsa. Ibig sabihin, alam niyo yung rukhsa? Yun yung privilege. Alam mo, alimbawa, permit ba? Yun yung rukhsa. Kung walang permit na ipinarmit sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na hindi
hindi sapat. Okay? Hindi sapat ang kanyang kabayaran ng pag-aayuno sa loob ng isang taon. Sa loob ng tinatawag na isang taon. Subhanallah. At hindi lamang yan, ay meron siyang matinding parusa. Merong matinding parusa na nag-aabang sa kanya ang sino mang gumawa nito. Maliban lamang kapag talagang siya'y humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ng taus-puso at hindi niya uulitin ito, sapagkat sinabi ni Rasulullah, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Tunay na ang tauba ay nakapagpapawalang bisa sa lahat ng mga pagkakasala. Ibig sabihin, nagbubura sa lahat ng mga naunang pagkakasala. Isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan inuulat ni Abu Umama al-Bahili radhiyallahu an na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana naimun idh atani rajulani fa akhadha bi sab'iyya fa ataya bi jabalan wa'ran faqala li is'ad faqultu inni la utiqu." Sinabi, anong ako ay natulog, isang gabi ako ay natulog. Sa aking pagtulog, habang ako ay natutulog, sa aking pagtulog, sabihin habang ako ay natutulog. Okay? Ay merong dalawang lalaki na ito, merong dalawang lalaki na dumating sa akin at lumapit sa akin. At pagkatapos ay hinila, kinuha ang akin tinatawag na sabihin natin itong ang tawag dito. Okay? Hindi yung aking balikat. Okay? Ginawa yung aking tinatawag na balikat ika nga. Okay? At pagkatapos ay yun nga, kinuha yung aking balikat at dinala niya ako papunta, dinala nila akong dalawa papunta sa isang matarik at bakubakong jabal, bakubakong bundok. Okay, so yun. Bakubakong bundok. At pagkatapos, sabi nilang dalawa, umakyat ka. Sabi sa akin, hindi ko kayang umakyat. Sabi nila, faqala, inna sanusahiluhu laka. Okay? Fasaidtu hatta idha kuntu fi sawa'il jabali, idha ana bi aswatin shadidatin, bisabihin, kaya sabi, walang problema, wag kang matakot at wag kang mangamba dahil ipapadaliin namin para sa iyo ang pag-akyat. Tutulungan namin kayo sa pag-akyat. Huwag mong isipin kung anong ba gagawin ng mga anghel ano na ito. Siya ba ay lalagyan ng pakpak para makalipad siya? Ang mahalaga ay papadaliin para kay propeta ng sasalag ang pag-akyat. Hanggang sa ako ay makarating sa surface, makarating mismo sa ibabaw ng sabihin natin ng bundok na ito, ay nakarinig ako ng isang boses na umuungol na boses. Umuungol na boses, ika nga, yung matinding pag-ungol na boses, ika nga. Subhanallah. At pagkatapos, fakulto, ma hadhihi al-aswat? Anong mga boses ito? Anong klaseng mga boses ito? Faqalu, hadha uwa'u ahlin nar. Ito yung ungol. Yung boses na ito ay ito'y ungol ng mga mananahanan sa impyernong apoy. Ungol. Okay? Yung sa matinding pagsigaw, ika nga, matinding pag-ungol, ika nga, ng mga mananahanan sa impyernong apoy. Thumma intalaka bi fa idha ana biqaumin mu'alliqaini bi'araqibihim mushaqqafatu ashdaquhum. Tasilu ashdaquhum daman. At pagkatapos ay nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang tao. Okay? Makarating kami sa kung saan, sa mga tao na kung saan ay inahalumbitin. Binibitin ba? Okay? Nakabitin ba? Ang tawag dyan, tama ba yun? Nakabitin? Yung hanging ba? No. Yung binitin, ika nga. Nakabitay. Okay, nakalawit ang kanilang mga tinatawag na mga muscles, mga hamstrings. Okay? Nakalawit ang kanilang mga tinatawag na muscles, ika nga, na kung saan ay sa bawat sulok ng kanilang bibig, ay napupunit. Okay? Yung kanilang nakalawit. Yes, dito, yung bawat sulok ng kanilang bibig ay punit. Okay? At tumutulo yung dugo. Okay? Hanggang sa ito ay patuloy na tumutulo hanggang sa kanyang pangatawan, ika nga, subhanallah. Then ako ay nagtanong, Kala, kulto, man haula, sino itong mga ito? Bakit ganito? Bakit ano yung mga hitsura? Bakit sila, ganito yung kanilang mga hitsura? Anong nangyari sa kanila? Kala, haula illadina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Subhanallah.
Sila yaong mga pinuputol nila ang kanilang pag-aayuno bago pa ipinahintulutan sa kanila na kumain. So of course, ito mga kapatid, ito yung mga nagpuputol ng pag-aayuno ng walang sapat na kadahilanan, ika nga. Nakatulad ng sakit, nakatulad ng isang traveler, o nang walang anumang kakayahan na ay pagpatuloy ang pag-aayuno. So malinaw? So ito ay bagay na malaking babala sa sinumang mayroong layunin na magsagawa nito. So ito ay isa sa mga karumal-dumal na kahihinatnan ng sinumang sabihin natin ay gumawa nito. So malinaw yung bagay na ito, kapatid. So ito ay sabihin natin warning, ika nga, at palalahanan natin ang ating mga pamilya sapagkat may mga tao na kung saan na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So kinakailangan palalahanan natin sapagkat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsabi ng kasinungalingan. Pag-usapan natin, since malapit ng Ramadan, papaano ba pinaghahandaan ng mga sahaba, ng mga salafus salih ang buwan ng Ramadan? May mga sabihin pamamaraan tayo sa ibang grupo ng mga Muslim na kapag malapit ng buwan ng Ramadan, ang paghahanda ng kanilang ginagawa ay ang paghahanda, inahanda nila yung mga pagkain nila. Masyaallah, nagbibili ng mga tinatawag na sandamakmak na mga pagkain, okay? Gabundok na mga pagkain, punong-puno ang ref talaga, masyaallah. Masyaallah, it's khair, it's mabuti. Lalo pat ang intention, ika nga, talagang para sa pag-aayuno, ika nga, para sa pagpapakain sa mga nag-aayuno at iba pa. Okay? Pero ang masaklap dito at hindi maari dito, ito yung tinuturing mong paghahanda dahil malapit na ang Ramadan. Na kung saan, kaakibat nito ay wala kang intensyon, excited ka sa pagkain at hindi ka excited mismo sa Ramadan. May mga ganon. Diba? Naghahanda na sila kasi bakit? Ang akala nila na ito ay panahon na ng diet, panahon na naman ng pagpapapayat, diba? Panahon ng pagtitipid. Subhanallah. Panahon ng pagtitipid, panahon ng tinatawag na sabi natin kulang sa yung trabaho is medyo kukunti yung trabaho. Ito yung kanilang primary intention, ika nga. Hindi sila excited mismo sa tinatawag na buwan ng Ramadan. At ito yung dapat ayusin na layunin ng bawat Muslim na kinakailangan ang buo yung kanyang layunin, ika nga, na siya ay isasalubungin niya ang buwan ng Ramadan sapagkat excited siya sa mga gantimpala, okay, sa mga mabuting gawa na napapaloob sa buwan ng Ramadan. Ang mga sahaba, subhanallah, kapag ang mga salafus salih at mga sahaba ay tunay na kapag nawala sa kanila mga ilang araw ang buwan ng Ramadan, sila ay namimiss nila yung buwan ng Ramadan at sila ay natatakot na baka hindi na sila aabutin pa ulit ng susunod na Ramadan. Malinaw? So kinakailangan ang paghahanda na tinutukoy natin dito ay walang iba kundi yung unang-una, yung pagkakaroon ng mabuting layunin, yung ikhlasun niyya. Okay? Pangalawa dito ay kabilang sa paghahanda nito ay sa pamamagitan ng pagsagawa ng kabutihan. Halimbawa, sinasanay mo na ang sarili mo sa pag-aayuno, ika nga. Sa pag-aayuno sa mga sunna na pag-aayuno. Sinasanay mo na ang sarili mo sa mga iba't ibang ibada na katulad na lamang ng pagsamba ng mga nawafil, mga tatawo, mga sabihin natin unrestricted na mga supererogatory prayers, ika nga, na mga sunna rawatib at iba pa. O di naman kayo pang mga adhkar, pagbabasa ng banal na Quran at iba pa. Okay? So ito yung mga kanais-nais, ika nga, na paghahanda para sa buwan ng Ramadan. So malinaw? So dito ay ang mga sahaba, pinangunahan na mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay ang salaf. Kasi pag sinabing salaf, yung mga pious person na una sa atin. Of course, si Propeta sallallahu ay kabilang sa salaf, walang duda. Si Propeta sallallahu pati yung mga sahaba ay sila yung mga pangunahing salaf. Sila yung mga dapat, sabi natin na mabuting huwaran ng mga salaf, ika nga. Ano yung kanilang pamaraan sa tinatawag na Ramadan? At kapag dumating na sa kanilang buwan na Ramadan, ano yung kanilang sabihin natin, naging attitude, ika nga, yung pamaraan mismo na paano nila pakitunguhan ng buwan ng Ramadan. Ito ay inuulat ni Ibn Qayyim rahimahullah. Sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, sabi niya, wa kana hajjuhu sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan al-iktharu min anwa'i al-ibadat. Kabilang sa patnubay na ipinamalas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang mga followers, ika nga, para sa atin, kapag dumating ang buwan ng Ramadan, ang ginagawa niya ay nagpaparami siya ng iba't ibang klase ng ibada.
Iba't ibang klase ng ibada, ika nga. Sa lahat ng aspeto ng ibada, ginagawa at pinaparami ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Halimbawa, kapag mahilig ka magsadaka, ay ito yung dapat mong paramihin, ika nga. Okay? Kapag mahilig ka magsala, ito yung dapat mong paramihin. Kapag ikaw ay mahilig sa magbasa ng Quran, ito yung dapat mong paramihin. Kapag mahilig ka mag-adhkar, ito yung dapat mong paramihin. Pag ikaw ay lahat mo, kinahiligan mo lahat yan, ikaw na talaga. Masya Allah. Umaapo na talaga yung iman mo, Masya Allah. Okay? Malinaw? So, yun yung kapatid. Fakana Jibril alayhi salam, yudarisuhu al-Quran fi Ramadan. Na ito pang isa sa mga tinatawag na highlights kapag dumating ang buwan ng Ramadan, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nire-review niya nagre-review siya kay sa teacher niya na walang iba kundi si Anghel Jibril alayhi salam sa bawat Ramadan, ika nga. Wa kana idha laqiyahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursala. Na kung saan kapag nagkatagpo sila o nagkatagpo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pati si Jibril alayhi salam sa buwan ng Ramadan, ay tunay ay pinaka-generous, ika nga. Ano yung sabihin generous? Pinaka-ano ba? Pinasabihin natin most generous, yung bang pinaka-mababang kalooban. Mapagbigay. Okay? Mapagbigay, ika nga. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng mga kalalakihan, ibig sabihin, kung siya ay isang mapagbigay na tao, dati ng buwan ng Ramadan, lalong mapagbigay pa siya. Lalong mapagbigay pa siya. Kapag siya ay mapagbigay, siya pa nagbibigay ng sadaka, lalong pinaparami niya sa buwan ng Ramadan. Wa tilawatul Quran, yukathiru fihi as-sadaqa. Pinaparami niya ang pagbibigay ng sadaka, wal ihsan, at yung kabutihan sa pag-uugali, kabutihan sa pakikitungo at iba pa. Wa tilawatul Quran, was-salata waz-zikra. Ibig sabihin, ang pagbabasa ng Quran, pinaparami niya. At hindi lamang yan ay sabihin natin yung pagsasala at ganyan yung pagdidikir. Wal i'tikaf, yung tinatawag na i'tikaf. Wa kana yakhussu Ramadan min al-ibadati ma la yakhussu ghayrah bihi min ash-shuhur. At pinapartikular niya yung mga ito at pinaparami niya ito sa during Ramadan, hindi katulad ng pagpaparami niya sa mga ibang mga buwan. Hatta innahu kana liwasila fihi ahyanan liwaffira sa'at laylahu wa naharahu 'ala al-ibadat. Bagkus ay nagdalaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tinatawag na oras, sa kanyang mga araw at iba pa, o kaya sabi natin mga panahon, ika nga, gabi man ito o araw para sa pagsagawa ng ibada. Halimbawa, for example, sa buwan ng Ramadan, kinakailangan maglagay ka ng Maglagay ka ng, sabi natin, yung parang ang tawag diyan, parang timetable. Di ba? O sabi, kinakailangan sa oras na ito ay nandiyon ako sa masjid. Okay? Kinakailangan sa oras na ito ay kahit isang riyal, makapagbibigay ako ng sadaka. Wallahi, napaka ng layunin yung kapatid. Yung bang mayroon kang, alam mo kapag ginawa mo yun sa sarili mo, yung bang sinasanay mo ang sarili mo na gawin yun. Kasi pag wala kang ginawa ng ganon, open ka di ba? Malaya kang gawin, anumang naisin mong gawin, walang arrange, hindi systemize yung mga oras mo. Hindi systemize yung mga panahon mo, ika nga. Pero once kapag sinesthemize mo ito, naglaan ka ng mga panahon, naglaan ka ng mga oras, everyday sa buwan ng Ramadan, ay wallahi, subhanallah, inihimo ko kayo, maging ang aking sarili na ito yung gawin natin. For example, sa oras na ito, at least 2 aya ang mababasa ko. Okay? Sa araw na ito, at least kung nahihirapan ka magbasa, o nahihirapan ka magsaulo ng matagal, ika nga, at least isang araw, okay, bago ako matulog, kinakailangan ay 1 aya lang ng Quran ay masasaulo ko. At maintindihan ko yung nilalaman nito. Napakagal ang adhikain nyo, subhanallah. Di ba? Bukas pagpupunta ko ng pagpupunta ko ng school o pagpupunta ko bukas ng trabaho ko, pag nakakita ako ng mahihirap, kahit 1 riyal ibibigay ko sa kanila. So, napakalaking yun. At alam natin yung gantimpala kapag sa buwan ng Ramadan, ito ay napakalaking, sabi natin, biyaya, ika nga. Dudublihin ng Allah, yung 1 riyal, magiging 1,000 riyal yun, hindi mo alam. You don't know. Subhanallah. Di ba, wallahi? Hindi mo alam. Yung bang 1 riyal yung bang nagbibigay ka para sa Allah, 1 riyal lang yun, pero hindi mga ilang araw yun, babalik siya ng Allah na higit pa hindi mo inaasahan. Di ba? Malay mo magpa-Saudi bin Laden agad. Uy, narinig ko, subhanallah, narinig ko ngayon mula sa staff namin, mga Arabo, ika nga, which is mga sabing kabilang sa mga tinatawag na angka ni Prophet sallam, na kung saan ay bumalik na yung bin Laden, pinahintulutan na yung bin Laden na magtrabaho, pati ay ang sinamang gustong bumalik yung mga trabahante nila ay babalik na.
So ito ay isa sa mga sabihin natin, malaking balila, hindi pa lang or ika nga sabihin natin official announcement. Pero inshallah, maging mabuti ang lahat mga kalagayan ng mga nangyari sa mga naunang panahon at naunang mga araw. So inshallah yun mga kapatid, so maglaan tayo, okay, ng timetable para sa buwan ng Ramadan. Kahit sa buwan ng Ramadan ang gagawin lamang natin, ito ay sabihin natin. Halimbawa ngayon sa Friday na ito, sabihin ni engineer, magpapakain ako sa mga brother. O di ba napakaganda yun? Huwag mo na akong kalimutang imbitahan, ha? Okay? So yun yung mga bagay na kung saan... Oo. Oh, yun, mashallah. At kilala na si engineer sa ganyang gawain, mashallah. Okay? Ibig sabihin sa labas ng Ramadan, ganyan na talaga si engineer. Paano pa kaya pag nasa loob ng Ramadan? Mashallah. Triple pa talaga. Okay. Okay. So dito mga kapatid, of course, ay sabihin natin kanina, yung mga tinatawag na mga pious person, ika nga, ano yung kanilang pamamaraan, paano na pinakitunguhan ng banal na Quran sa buwan ng Ramadan. Okay? Ano yung kanilang mga ginagawa na may kaugnayan sa buwan ng Ramadan kapag dumating ang buwan ng Ramadan. Ito ay narekomenda, ika nga, na bawat oras, ika nga, it's favorable, ika nga, sa bawat oras, kinakailangan, katulad ng buwan ng Ramadan, ay especially sa tinatawag na Laylatul Qadr. Sa gabi ng Laylatul Qadr, ay kinakailangan ay i-spend natin, okay, i-google natin yung mga oras natin sa pagbabasa ng Quran at anumang ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, ika nga. Paramihin natin ang pagbabasa ng Quran. Okay? At hindi lamang yan, ay sabihin natin pagsasaulo nito ay napakahalaga, mga bagay na ito, o kaya pag-intindi nito sa buwan ng Ramadan. Alam niyo ba na si Imam Bukhari, tunghayan natin kung ano ba yung ginawa ni Imam Bukhari rahimahullah kapag dumating na yung unang gabi pa lang ng buwan ng Ramadan. Subhanallah. Si Imam Bukhari rahimahullah, kapag dumating yung unang gabi ng buwan ng Ramadan, ay iniipon niya ang kanyang mga companions, ang kanyang mga sahaba, mga kasamahan. Iniipon niya ang kanyang mga tinatawag na kasamahan at pagkatapos ay siya ay nag-iimam sa kanila sa pagsasagawa ng pagdarasal. At sa tinatawag na every rakaah ng pagdarasal na ginagawa ni Imam Bukhari at kasama yung kanyang mga kasamahan, ay binabasa niya ang 20 verses every rakaah. 20 verses, yun yung yun yung timetable ni Imam Bukhari. Every rakaah ay 20 ayah. Okay? Mula sa umpisa ng gabi ng buwan ng Ramadan hanggang sa pinakahuli, ika nga. At hindi lamang yan mga kapatid ay sabihin natin ay hindi lamang yan. Bukod pa doon sa ginagawa niyang pagdarasal sa gabi na yon, okay? Ay natatapos na niya ang banal na Quran bago pa dumating ang Fajr. Saan ka makakita ng ganyan? Okay. Bukod, subhanallah. So, ibig sabihin dito, natatapos niya ang banal na Quran sa loob ng Ramadan 29 or 30 times. Subhanallah. 29 or 30 times. Subhanallah. At hindi lamang yan kasi bukod pa yung pagbabasa niya mahigit. Kasi bakit? Bukod pa yung kanyang sariling pagbabasa pag dumating na yung tinatawag na araw ng buwan ng Ramadan. So, maaaring ito ay dudublihin ng 30 times. 30 times 2, o kaya 29 times 2, higit, subhanallah. Ganito mga kapatid ang pakikitungo ni Imam Bukhari rahimahullah sa pagbabasa ng banal na Quran kapag dumating ang tinatawag na buwan ng Ramadan. Okay? Subhanallah. Kaya nga dito at sinasabi niya lagi na sa bawat tinatawag na every time na makakatapos siya ng buwan ng Ramadan, isabi ng pagbabasa ng Quran bago pa mag-Fajr, sinasabi niya lagi na bawat oras sa pagtapos ng pagtapos ng pagbasa ng Quran ay mayroong dua na katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na ito ay pinupunuan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin dito, alam natin na wala pa pala yung Fajr, tapos na niya yung Quran. Kasi alam natin yung oras bago mag-Fajr, ito yung dua na katanggap-tanggap. Okay? Ito yung tinatawag na dua na katanggap-tanggap. At ito ay naisalaysay din mula sa authority ni Ash-Shafi'i, na kung saan ay si Imam Shafi'i, subhanallah, si Imam Shafi'i, ay natatapos niya ang pagbabasa ng Quran 60 times sa buwan ng Ramadan. Alam natin si Imam Shafi'i, subhanallah. Si Imam Shafi'i hindi lamang yung kanyang memory, subhanallah, talagang hindi kayang tularan. Magbabasa siya, tinatakpan niya yung isang page.
Kasi bakit? Kapag hindi natin ng isang page, baka alaptol masa sa ulo niya. Ganun kapatid sa Imam Shafi'i. Subhanallah. Kaya nga't nung nangyari, ayon sa mga tinatawag na kwento, ay nakakita siya ng dito lamang, sakong ata. Hindi yung buong legs, yung bahagi lamang sa baba. Okay? Na ibig sabihin, na ano ba, na uncovered. Nakita mo Shafi'i yun ay nasira yung kanyang memory. Ibig sabihin na nakalimutan na niya ang Quran, subhanallah. Ayan, mga Muslim ngayon, isa pa more. Subhanallah. Nasallallahu alaihi Subhanallah. So, ito mga Shafi'i, subhanallah, mahalaga sa Shafi'i, mga kapatid, ay sabihin natin 60 times, okay? Natapos yung tinatawag na pagbabasa ng banal na Quran sa buwan ng Ramadan, okay? So, ngayon, pag-usapan natin ngayon, another thing, yung mga pamamaraan ng mga salaf din, sa kanilang pagtatayo, kanina sa pagbabasa ng Quran, ngayon, papaano nila pakitunguhan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagtayo, ng pagdarasal, ika nga, during the night prayer, mga qiyamul layl, mga tahajjud sa buwan ng Ramadan. Ito ay naiulat mula sa authority ni Al-Sa'ib, okay, Ibn Yazid, radiyallahu anhu, rahimahullah, na nagsasabi, sa panahon ni Umar bin Al-Khattab, sa panahon ni Umar bin Al-Khattab, ay ang kanilang ginagawa, itinatayo nila ang kanilang pagdarasal sa gabi ng buwan ng Ramadan, na kung saan ito ay 20 raka'ah. 20 raka'ah. At sila ay nagre-recite na kung saan ay 200 verses, okay? 200 verses sa Quran, okay? Yung ginagawa nila, ibig sabihin, nirecite nila sa yun, ibig sabihin, 20 raka'ah, nirecite nila is 200 verses ng banal na Quran. Okay, malinaw? Subhanallah. Sa panahon naman ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, na kung saan ay ang kanilang ginagawa ay sinusuportahan nila ang kanilang sarili ng tungkod. Biro mo? Sinusuportahan nila ang kanilang sarili ng tinatawag na tungkod dahil sa napakahaba ng kanilang pagtatayo ng pagdarasal sa buwan ng Ramadan. Gaano kahaba yun? Subhanallah. Okay, malinaw? Naisalaysay din sa authority ni Abdullah ibn Abi Bakar radiyallahu an na sinabi, rahimahullah, at nagsabi, narinig ko ang aking tatay na nagsasabi, by the time we had finished our prayer, sabi niya, sa oras na kung saan ay matatapos ang aming pagdarasal sa buwan ng Ramadan, ang mga alipin ay, anong ginagawa nila? Pagkatapos sa pagsasala nila, agad-agad silang uuwi ng kanilang bahay para mag-prepare ng pagkain. Bakit? Dahil natatakot sila, baka maabutan sila ng fajar. Ibig sabihin, yung pagdarasal nila at yung pagtapos ng kanilang pagdarasal, maliit lamang na agwat bago pumasok ang oras ng fajar. Ganun yung kapatid. Ibig sabihin, napakahaba yung kanilang pagsasagawa ng But of course, kasi noong unang panahon kapatid, iba kasi panahon ngayon kasi ang ibang mga Muslim ay may trabaho pa sa kanilang mga trabaho, obligasyon sa kanilang trabaho hanggang alas 3 sa madaling araw at iba pa. Okay? So, ikaw sabihin, nandun nabubuhos yung mga oras sa trabaho at hindi sa pagdarasal. Malinaw? Isa sa mga naisalaysay ni Nafi' na si Ibn Umar radiyallahu anhu, kapag siya ay nagdarasal sa kanyang tinatawag na bahay, ika nga during the month of Ramadan, kapag ang mga tao ay umaalis na mula sa masjid, ay ang ginagawa niya, siya ay pupunta doon sa masjid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasama lamang, dala-dala lamang niya yung tinatawag na tubig. Okay? Para lamang ay, yun ang pang-iftar niya. Subhanallah. At siya ay lalabas ng masjid, siya ay iiwan niya masjid hanggang sa tinatawag na pagkatapos ng fajar. So, ganun mga kapatid, ibig sabihin ay, yun yung mga, yun yung mga ugali ng mga salafus saleh, kung paano napakitunguhan ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagdarasal. So, inshallah ay, unang-una, mahirap tularan ng mga katulad nila. Kasi bakit? Kasi una-una, yung iman ay naiba na yung iman nila ay, subhanallah, hindi katulad ng iman ngayon ng mga Muslim. Pangalawa, ang kalagayan nila ay hindi katulad ng kalagayan ng mga Muslim sa panahon ngayon. Kasi dati wala silang inaatupag, hindi sila sinasahuran. So, ngayon ay kailangan natin magtrabaho kasi dahil sa tinatawag na sahod, ika nga. Kung hindi ka magtrabaho, wala kang sahod. Di ba? So, inshallah, pero ngunit, ito ay papayo sa ating mga sarili kapag meron tayong time, ika nga, na sabihin natin na labas sa ating mga trabaho at obligasyon, sa pansariling obligasyon, ay kinakailangan i-google natin ito para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa na hindi masayang ika nga yung mga benefits ika nga ng mga sabihin natin ay
Dala-dala ng buwan ng Ramadan. Okay? So, mga kapatid, inshallah ay yan ang mga ugali ng mga sahaba at mga tinatawag na mga salaf. Ngayon, pag-uusapan ngayon natin yung mga panibagong paksa na may kaugnayan rin sa bagay na ito. Pag-usapan natin ngayon yung haligi ng pag-aayuno. Okay? Yung arkano as-siyam. Ano ba yung mga haligi ng pag-aayuno? Kung mayroong bubong, mayroong haligi. So, malinaw? So, ang mga haligi ng pag-aayuno, unang-una, alam natin kung anong ibig sabihin ng haligi. Intindihan? Alam natin ibig sabihin kung rukon ng isang bagay. Alam natin na kapag ito ay walang rukon, ay magiging tagilid ang isang bahay, ika nga. Malinaw? Tagilid ang isang infrastruktura. So, kinakailangan kompleto ang kanyang rukon. Gayon din sa mga ibadah, kinakailangan maisakatuparan ang mga rukon. Otherwise, ay ito ay useless, ika nga, ito ay marupok, at ito ay hindi tinatawag na establish. Yes, yun ang pundasyon, ika nga. Unang-una, ang rukun, ika nga ng pag-aayuno, al-imsaku anil muhtirati min at-tulu' al-fajr ila ghurubi syams. Ang pag-iwas at paglayo sa mga nakakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. So ito yung unang rukun, ika nga. Paglayo, ulitin ko, ito ang paglayo sa sa anumang bagay na nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. So malinaw? Ito ay sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa kulu washrabu, at kumain kayo at uminom kayo hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Hanggang sa maging malinaw para sa inyo ang khaytul abyad, ang puting ang khayt, literal meaning ng khayt, ito yung thread. Ano yung tawag diyan? Thread yung sinulid. Iba yung sinulid. Iba kasi hindi siya parang karayom yung sinulid eh. Okay? Sinulid, ika nga. So ibig sabihin, ang literal meaning nito, ito yung sabihin natin sinulid na maputi. That is metaphorically kasi ang Quran ay gumagamit ng mga metaphor statements, ika nga. Okay? Alam natin kung gaano kamatalinghaga ang banal na Quran. Gumagamit minsan ng salita. Parang sabi nga na si Duterte, mahilig gumamit ng matalinghaga. Metaphor. Yan yung pamamaraan sa kabila sa tinatawag na pagiging mahusay ng Quran ay gumagamit ng mga matalinghaga, malalalim ng mga salita. At nakakaintindi lamang nito yung mga may kaalaman. Kaya nga, pag literal niya, ano yung hatta yatabayyan na lakumul khaytul abyad o abyadu minal khaytul aswad. Kumain kayo at uminom kayo hanggang sa maging mahayag, hanggang sa maging malinaw para sa inyo ang puting hibla o puting sinulid. Mula sa tinatawag na itim na sinulid mula sa fajar. So dito sabi ng isa sa mga sahaba, isa sa mga tinatawag na sahaba, ika nga, anong tinutukoy na puting sinulid? Paano? Kaya nga naglagay siya ng sinulid sa unan. Sa unan. So hindi yan ang tinutukoy na sa natawag na ang ibig sabihin yan, puting sinulid, ito yung tinatawag na horizon ba? Okay? Na alam natin na kapag once na ito ay naging maliwanag na yung kasi alam mo kasi parang sinulid ba, parang nilinya ba? Na pag tumingin ka sa horizon, pag naging maliwanag, pumutok na siya, naging maliwanag ng isang linya. Yun. Okay? Yes, mula sa tinatawag na itim na linya, ika nga ng fajar. Naging maliwanag na, ika nga. So yun yung default na batayan ng hindi yung adhan. Ulitin ko yung default na batayan sa tinatawag na pagpigil ng pagkain at pag-inom ay walang iba kundi yung tinatawag na tinutukoy sa aya. Yung estimation lamang yun. Yung adhan dito based on the tinatawag na sabihin natin kasi hindi naman sinabi ng aya na uminto kayo at uminunto kayo sa pagkain at tinatawag na okay, kumain kayo at uminom kayo hanggang sa mag-adhan. Wala namang sinabi ng ganun. Okay? Kasi yung adhan, based on the estimation yun. Yung tinatawag na takwim. Okay? Nakalagay doon. Sabagat, katingan sa panahon ngayon, na high-tech naman tayo ngayon. Okay? Nadidetect ika nga automatically ang tinatawag na sabihin natin yung mga oras sa ganyan. That is only the sabihin nating estimation, takdiriyan, ikaw isabihin. Malinaw? But of course, the default, sabihin natin pamantayan, yung pinaka-basic na pamantayan dito ay walang iba kundi yung tinatawag na nakalagay sa aya na binasa natin kanina. Okay, so maatin musyama ilalay. At pagkatapos, kumpletuhin ninyo ang inyong pag-ayuno hanggang sa gabi.
hanggang sa lumubog yung araw, ika nga. Naintindihan mga kapatid? So yun yun. So ibig sabihin dito, ito yung una, na kung saan binigyan natin ng batayan, ika nga. Pangalawang haligi ay walang iba kundi ang tinatawag na an-niyya, intensyon. Okay? Pangalawang haligi, walang iba kundi ang intensyon, ika nga. Ibig sabihin, niyya. Nang ibig sabihin, ipinapahiwatig dito na kinakailangan ay ang kanyang pag-iwas mula sa anumang pagkain at pag-inom, ika nga, o adumang nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno, ay gagawin niya lamang ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat dito ay pangkalahatang evidence o sabihin natin dalil na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'in ma nawa. Lahat ng gawain ng isang tao ay nagadepende at naayon sa kanyang mga layunin at siya ay gagantimpalahan ng Allah batay sa kanyang layunin at siya ay pagkakait sa kanya ang gantimpala ayon din sa kanyang layunin. Okay? Now, particularly, speaking of intention, alam natin na iba yung intention ng obligadong pag-aayuno at iba yung intentions ng sunna na pag-ayuno. Now, kinakailangan ang isang Muslim sa buwan ng Ramadan ay kinakailangan na maglayo na siya, magkaroon na siya ng layunin, okay? Gabi pa, bago pa dumating ang Fajar. So, malinaw? Mula pa sa tinatawag na gabi, halimbawa, pag usapit ng Maghrib, mamaya, halimbawa, bukas fasting na, nagkaroon ng deklarasyon na bukas fasting na, ika nga, at nagkaroon ng announcement, which is legal announcement, ika nga, official announcement, na bukas na ang fasting. So, kinakailangan sa gabi na yon magkaroon na siya ng layunin. Magkaroon na siya ng layunin. Yan ay particularly sa tinatawag na obligadong pag-aayuno. Okay? Dahil once halimbawa, bukas na yung pag-aayuno, wala siyang layunin sa pag-aayuno, saka pa lang siya naglayon pagkatapos ng Fajar, that is invalid. Okay? Iyan tinatawag na invalid, ika nga. Okay? At naman, ngayon dito ngayon, araw-araw, gabi-gabi ba maglayon na siya mag-ayuno ng bukas? O sapat na yung pagkanyang layunin sa yung pag-umpisa ng gabi ng Ramadan, yun yung kanyang layunin na mag-ayuno siya entire buwan ng Ramadan. So dito nagkaroon ng khilaf ng mga ulama, different opinions sa mga ulama. May mga ulama nagsabi na sapat na ang isang gabi o yung umpisa ng gabi ng buwan ng Ramadan na maglayon siya na siya mag-ayuno sa entire buwan ng Ramadan. May mga ulama naman nagsabi na kinakailangan every night, yun ang kanyang layunin. Okay? Yun ang kanyang tinatawag na layunin. So, Allahu a'lam bisawab, kung ano yung ikasabi natin pinakatama sa kanila, pero pag ito'y ginawa mo na isang lamang, doon umpisa pa lamang, sapat na inshallah subhanahu wa ta'ala. Pero kung gusto mong itry, mas mainam ika nga, na gabi-gabi, para safe ka talaga. Gabi-gabi ka maglayo, na mag-ayuno ka. Bawat gabi, ikaw mag-ayuno bukas. Bawat gabi, mag-ayuno ka bukas. And that is the better, ika nga. Ito yung pinakamainam. Okay? So, malinaw. At hindi naman nakakapagod yung pagkaroon ng layunin, di ba? Kasi hindi mo naman sinasabi yan. Hindi niya nakakapagod, kapatid. So, why don't you try it? So, bakit hindi mo subukan? Okay? So, malinaw. So, dito, ngunit, pagdating sa tinatawag na yung bang pag-aayuno na ito'y sunna, kahit wala siyang layunin na mag-ayuno bukas ng sunna, saka pa siya nagkaroon ng layunin, pagkatapos ng Fajar, ito ay walang problema. Provided, kinakailangan, na bago pa siya naglayunin, mula sa pag-Fajar hanggang sa siya'y naglayon na mag-ayuno siya ng sunna, ay hindi siya nakagawa ng anuman nakapagpapawalang bisa ng pag-ayuno. Hindi siya nakakain, hindi siya nakainom, o anumang bagay. So, malinaw? Anong batayan dito? Ito ay sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni al-Mu'minin, Aisha radhiyallahu an. Okay, sinabi niya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin. Isang araw, pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang araw. Faqala, hal indakum shay'un? Meron ba kayong bagay? Meron ba kayong pagkain? Nagugutom siya eh. Meron ba kayong pagkain? Ika nga. Sabi niya, qala aqulna la. Sabi namin, walang pagkain. Sabi niya, qala fa inni idan sa'im. Kung ganun, kung ganun, ay mag-ayuno na lang ako. Ay, hindi katulad ngayon, wala ba kayong pagkain? Wala. Ay, wala na. Ano na yung mga kaldero, nagtitila po na yung mga kaldero. Sira na yung mga tinatawag na plato. Kasi hagisan na yung mga, sabihin natin, mga refrigerator, tinumba na kasi walang pagkain. Subhanallah. So, Prophet sallallahu pag walang pagkain, siya nag-aayuno. So, yun ay, kailan ito yung ginawa? After na malaman niya, walang pagkain, which is araw na yun. Okay, araw na yun. So, ibig sabihin, wala siyang intention, during the night, siya mag-ayun ng sunnah. So, ibig sabihin dito, na maaari tayong mag-ayuno, ika nga ng sunnah, kahit wala tayong ayunin sa gabi,
At saka pa lamang tayo nag-ayuno, wala palang pagkain. So malinaw, ang mahalaga rito, pag simula Fajar hanggang sa ikaw ay magkaroon ng layunin, ay wala kang ginawa na kapagpapawalang bisa ng pag-aayuno. Okay, malinaw kapatid? So yan gawin mo, engineer, ha? Meron akong tips sa'yo, yan ang gawin mo. Okay? So dito mga kapatid, okay, ano yung mga bagay na pinapahintulutan sa'yo habang ikaw ay nag-aayuno? Di ba? Kinakailangan malaman natin yan. Kasi may mga usapin na inaakala ng mga Muslim na kapag ginawa niya ito ay nakapagpapawalang bisa ng pag-aayuno niya. Yung pala ay hindi pala nakapagpapawalang bisa. Okay? So yung pag-usapan natin, ano yung mga bagay na pinahintulutan sa iyo habang ikaw ay nag-aayuno? Of course, kasama na rito yung pagtulog. Okay? Huwag lang yung tulog ka mula Fajar hanggang sa tinatawag na gabi. So yun na, subhanallah. Yun yung mga tao na kung saan ay iniisip nila ng Ramadan ay buwan ng pagtulog. Okay? Subhanallah, pagpuyat sa gabi at pagtulog sa araw. So, kabilang sa mga ipinahintulutan na gawain, aligtisal, yung pagligo. Okay? Ibig sabihin, maaari kang gumawa o maaari kang maligo, ika nga either sa pool, maaari kang mag-shower, maaari kang mag-dive, provided na ingatan mo na hindi papasukan, habang nag-dive ka, hindi papasukan ika nga yung ilong mo ng tubig. Kasi alam natin, pag pinasukan ng ilong mo, diretso yan sa jawf. Diretso yan sa tinatawag na loob. So, malinaw. So, maaari walang problema. Maaari kang sumisid. Ang mahalaga ay ingatan mo na hindi ka makainom. Ingatan mo na ikaw ay hindi pasukan ng tubig ang iyong tinatawag na sikmura at tiyan. So, malinaw. Pangalawa dito ay maaari kang yes, walang problema. Maya, wag mo akong pangunahan. Maaari kang sabihin natin, maaari mong sabihin, lunukin ang iyong laway. Kasi, wallahi, may mga narinig ako nung unang mga kabataan noon, paniniwala pa nila dati, nung hindi pa sila nakapag-aral, ay, subhanallah, kaya yung bahay na punong-puno ng laway, punong-puno ng dura. Kasi yung paniniwala kasi nila, na yung paglunok ng laway na magpapulang bisa ng pag-aayuno. Okay? So, malinaw? So, dito mga kapatid, maaari mo rin lunukin yung uhog. Alam yung uhog? Yung mokos. But of course, may mga ulama na dislike nito. May mga ulama na kung saan ay makruh sa kanila na yung mga plema, ika nga, na ito'y lunukin. At of course, may mga ilang mga ulama na talagang nakapagpapulang bisa sa kanila. Na kung saan ay, yung alimbaw, mag-iipon ka ngayon ng laway, marami-rami na. Hanggang sa gumanon na. Tapos, ito ay, excuse me po sa mga kumakain dyan, okay? Ito ay ilulunukin mo, ika nga bang ikaw ay nag-ayon. So, ayon sa mga ulama, na kung saan ito ay hindi pinaburan, ito ay nagpapawalang biya sa kanila, batid sa kanilang istihad. So, malinaw? So, ang mahalaga dito, yung normal na laway, ika nga, o di naman kayong kukunting mga mokos, uhog, ika nga, maaari mo itong lunukin at wala itong problema, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Maaari ka ring sabi natin, tumikim ng pagkain. Okay? But of course, anong klaseng pagtikim? Ang tikim dito, ito yung lalasahan mo, ika nga. Lalasahan mo lang yung pagkain, lalo pa, but of course, may mga ulama na medyo detalyadong paliwanag dito. Ayon sa kanila, na ikaw lamang ay pinahintulutan na maglasa ng pagkain kapag ikaw ay isang tagapagluto. Pero pag hindi ka tagapagluto, hindi pinahintulot sa iyo. Kasi nga, ikaw ang matangapagluto. Pag ikaw yung nagluluto, ika nga, okay, ikaw ang nagluluto, ay lalasahan mo lang problema sa iyo. Pero pag hindi ikaw ang nagluto, hindi bawal sa iyo ang tinatawag na tumikim o kaya lumasa. Pero of course, isa sa mga paliwanag yan, ng mga detalyadong paliwanag ng mga ulama. Ang cooker niya, yung misis na tapos siya yung taga-tikim. Hindi, mga yung mga karne, tapos isang diwa na karne gano'n. Hindi, ano naman sa kutsara, yun ang sinutuon yung lasa. Ay, mahalaga yung lasa. Hindi yung lulunukin mo kapatid, nakakainin mo. Lanasa. Subhanallah, hindi ko sinabi na lunukin mo o kaya sabihin natin yung lasa na, yung lalasahan. Iba yung kakainin kasi, iba yung lalasahan. Kasi pag pinatikim ko, Pero lahat ng kumakain ay nalalasahan. Pero hindi lahat ng lumalasa ay kumakain. Parang ganun ba? O, ganun pa kakaiba? Paano yung, halimbawa, sabaw, nakaunting sabaw, diba titikman, iluluwa mo rin pagkatapos mong tikman. Bueno, suka ganun, idura mo. Okay, para ano.
Kasi ang ano kasi dito, ang maksud kasi ng nakapagpapulang bisa, yung ahantong sa loob. Okay? Ahantong sa tinatawag na loob. Kaya nga, pag tayo nagwudu, maaari tayong tinatawag na magmugmug. Di ba? Kasi bakit? Dahil hindi umaantong doon sa tinatawag na dulo, o doon sa tinatawag na loob. Okay? Now, bilang panghuli, inshallah, ay pinahintulutan, ipinahintulutan ka na umamoy ng anumang klaseng amoy. Okay? Ikaw, if you enjoy the bad odor, then be it. Walang problema. Okay? Ibig sabihin ay any substance or fragrance or freshener, maari mo itong gamitin. Maari mong amuyin. Okay? So, malinaw kapatid. At inshallah subhanahu wa ta'ala ay pagpatuloy natin yung mga bagay na ito, mga di dapat at saka mga dapat karagdagan sa susunod na session inshallah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bisawab. Subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.